Iipon ay isa sa pinakamahalagang financial habit na dapat matutunan ng lahat. Dito mo unang mauunawaan ang kahalagahan ng disiplina sa paghawak ng pera, kung paano mag-budget, paano magsakripisyo, at kung paano i-manage ang iyong emosyon. Pero kailangan din nating intindihin na ang pag-iipon ay merong limitasyon at hindi ito ang nag-iisang strategy para yumaman. Dahil kung sapat na ang pag-iipon para yumaman, bakit napakaraming taong matagal nang nag-iipon pero hindi pa rin umaangat ang kanilang buhay? Ang purpose ng ipon ay para meron tayong safety net. Isang halimbawa na dito ang emergency fund. Kailangan natin itong pag-ipunan para meron tayong madaling access sa cash sa tuwing may emergency at para na rin maiwasan natin ang pagkakaroon ng malaking utang. Pero kung goal mong yumaman, kailangan mong gumawa ng desisyon na higit pa sa pag-iipon. At yan ang gusto kong pag-usapan natin ngayon. Ibabahagi ko sa iyo ang 3 dahilan kung bakit hindi sapat ang pag-iipon kung goal mong yumaman. Tatalakayin natin kung ano ang epekto ng inflation sa ating ipon, kung ano ang dapat gawin para maprotektahan natin ang value ng ating pera, at kung bakit merong limitasyon ang pag-iipon. Siguraduhin na mapanood mo hanggang dulo ang video at ilista mo rin ang mahahalagang aral. So kung handa ka na, simulan na natin ang discussion. Ang unang dahilan kung bakit hindi sapat ang pag-iipon para yumaman ay ang inflation. Kapag pinag-uusapan ang pagpapayaman, hindi nawawala ang payo ng karamihan na kailangan mong mag-ipon. Totoo na mahalaga ang pag-iipon dahil tulad ng sinabi ko kanina, ito ang nagbibigay sa atin ng seguridad sa panahon ng emergency at nakakatulong din ito para makamit natin ang iba nating goals. Pero may isang bagay na hindi masyadong pinapansin ng karamihan, ang inflation. Kung goal mong yumaman, mahalagang maunawaan mo kung paano gumagana ang inflation dahil isa ito sa matinding kaaway ng ating pera. So ano nga ba ang inflation? Sa simpleng paliwanag, ang inflation ay ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa paglipas ng panahon. Ibig sabihin, kapag may inflation, humihina ang purchasing power ng ating pera. Kaya kung napapansin mo, konti na lang ang nabibili ng 500 pesos ngayon kumpara sa 500 pesos 10 years ago. Halimbawa, kung ang 1 kilo ng bigas dati ay nasa 35 pesos lang, gamit ang 500 pesos, kaya pa nating bumili ng 14 kilos. Pero kung gagamitin natin ang parehong 500 pesos sa pagbili ng bigas ngayon, kaya na lang nitong bumili ng 8 to 10 kilos. Hindi nagbabago ang pera. Ang anyo ng 500 pesos ay 500 pesos pa rin. Pero dahil sa inflation o patuloy na pagtaas sa presyo ng mga bilihin, patuloy din na bumababa ang halaga ng ating pera. Kaya isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi sapat na strategy ang mag-iipon ka lang kung gusto mong yumaman. Sa maraming bansa, kabilang ang Pilipinas, nagbabago ang inflation rate kada taon depende sa takbo ng ekonomiya. Ayon sa mga economist, ang average inflation rate taon-taon ng isang matatag na ekonomiya ay nasa 2% hanggang 4%. Kailangan nating tandaan na kung magkano ang itinaas ng inflation rate, ganun din ang ibinaba na halaga ng ating pera. Halimbawa, kung ang average inflation rate taon-taon ay nasa 4%, ibig sabihin, nababawasan din ang halaga ng ating pera ng 4% sa kakayahan nitong bumili ng mga produkto. Maaaring maliit lang ito sa ngayon. Pero kung pagsasamahin mo ito sa loob ng 10, 20 o 30 taon, napakalaki na ng epekto nito sa tunay na halaga ng iyong ipon. Halimbawa, kung mayroon kang 100,000 pesos ngayon at nilagay mo ito sa bangko sa loob ng 10 taon, after 10 years, sa tingin mo ay parang walang nagbago. Dahil kahit lumilipas ang maraming taon, nandoon pa rin sa iyong savings account ang 100,000 pesos. Pero dahil sa inflation, hindi mo namamalayan na unti-unting nababawasan ang value ng iyong pera. Base sa ginawa nating halimbawa kanina, kung ang average inflation rate taon-taon ay 4%, after 10 years ay mababawasan ng 40% ang purchasing power ng ating pera. Ang mga bagay na kaya mong bilhin dati sa halagang 100,000 pesos ay nagiging mahal na at kailangan mo nang magdagdag ng at least 40,000 pesos. Kaya kung gusto mong yumaman, kailangan mong bigyan ng proteksyon ang iyong pera laban sa inflation. Kung paano? Magpatuloy ka sa panunood. Ang pangalawang dahilan kung bakit hindi sapat ang pag-iipon para yumaman ay wala kang asset na mabubuo. Kung uobserbahan natin ang mga mayayaman,
Hindi sila naging mayaman dahil meron silang malaking ipon. Nagiging mayaman sila dahil meron silang asset at majority ng kanilang pera ay dito umiikot. Asset tulad ng negosyo, stocks, real estate, bonds at iba pa. Ito ang dahilan kung bakit nabibigyan nila ng proteksyon ang value ng kanilang pera laban sa inflation. At sa ganitong strategy rin sila naging financially free. Naiintindihan nila na sa paglipas ng panahon, mas mahalaga na meron kang nabuong asset kaysa meron kang malaking ipon. Dahil ang asset ay aktibong nagtatrabaho at kaya kang bigyan ng passive income. Samantalang ang ipon ay unti-unting nauubos kapag hindi mo na ito kayang dagdagan. Halimbawa, dumating ka na sa iyong retirement age. At buti na lang, meron kang naiipon na 1 million pesos. Kada buwan ay wala ka nang natatanggap na pera. Ang inaasahan mo na lang ay ang iyong ipon. Ang average monthly expenses mo at ng iyong pamilya ay nasa 40,000 pesos. Ibig sabihin, tatagal lang sa loob ng 25 months o 2 taon at 1 buwan ang iyong ipon. Pagkatapos niyan ay wala ka ng pera at posibleng wala kang choice kundi ang maghanap ulit ng trabaho o umasa sa iyong mga kamag-anak at ibang miyembro ng pamilya. Ito ang mapait ng katotohanan. Ayon sa isang report, 80% ng mga nagre-retirong kababayan natin ay hindi financially prepared. Hindi ibig sabihin na wala silang pera, kundi wala silang sapat na pera na kayang tumagal sa mga panahong hindi na sila nagtatrabaho. Kaya napakahalagang babaguhin natin ang ating diskarte. Halimbawa, imbis na mag-iipon ka lang ng pera at ilagay ito sa bangko, nag-aaral ka kung paano mag-invest at naghahanap ka rin ng ibang opportunity para mapalago ang iyong pera. Nilagay mo ito sa isang negosyo at iba't ibang investments at kada buwan ay kumikita ito ng 4% interest o 40,000 pesos, which is katumbas ng iyong monthly expenses. Sa ganitong strategy, hindi ka na nangangamba kung saan kukuha ng pera dahil kahit dumaan pa ang maraming taon, meron kang asset na aktibong nagtatrabaho para sa iyo. Sa long term, mas mahalaga na meron kang asset kaysa malaking ipon dahil ito ang papalit sa iyo sa pagtatrabaho. At isa pa, kaya mo itong palaguin at ipamana sa iyong mga anak. Bago tayo magpatuloy, gusto ko lang i-promote ang librong sa tingin ko ay merong relevant sa topic natin ngayon. Ang libro ni Robert Kiyosaki na Retire Young, Retire Rich. Matututunan mo sa librong ito ang konsepto ng leverage, kung ano ito at kung paano ito nakakatulong sa ating pagyaman. Dito mo rin mauunawaan kung bakit hindi magandang desisyon na mag-iipon ka lang kung gusto mong makamit ang financial freedom. I highly suggest you na basahin mo ang librong ito. I-click mo lang ang basket icon sa gilid ng video kung gusto mong bumili. Salamat! Ang pangatlong dahilan kung bakit hindi sapat ang pag-iipon para yumaman ay merong hangganan ng halaga na kaya mong ipunin. Alam naman siguro nating lahat na ang pag-iipon ay nakadepende sa natitirang bahagi ng iyong kita pagkatapos mong ibawas ang iyong mga gastusin. Halimbawa, kung ang monthly income mo ay 30,000 pesos at ang iyong mga gastusin ay umaabot ng 25,000 pesos, ang pinakamalaking halaga na kaya mong maipon ay 5,000 pesos kada buwan. Pwede mo itong gawing 8,000 hanggang 10,000 pesos, pero kailangan mo nang magsakripisyo at bawasan ang iba mong gastusin. Walang masama kung gusto mong i-downgrade ang iyong lifestyle. Ang dapat mo lang maunawaan ay kahit gaano ka pakatipid, hindi mo maaaring ipunin ang perang wala ka. Hindi ka makakapag-ipon ng 31,000 pesos kung ang income mo ay 30,000 pesos lang. Dito natin makikita ang limitasyon ng pag-iipon at lalo mo pang mamamalayan ang limitasyong ito sa paglipas ng mga taon habang tumataas ang presyo ng pagkain, pamasahe, kuryente at iba pang pangunahing pangangailangan. Lumiliit din ang natitirang pera na maaari mong ipunin. Kahit nadagdagan pa ang iyong kita, kadalasan ay tumataas din ang iyong mga gastusin dahil sa lifestyle inflation at pagbabago ng iyong pamumuhay. Kaya isa ito sa dahilan kung bakit hindi magandang strategy ang magtipid at mag-ipon kung gusto mong yumaman. Ang mga mayayaman ay hindi lang nakafocus sa pag-iipon. Siyempre nagtatabi pa rin sila ng pera, pero mas nakafocus sila sa pagpapalago ng kanilang asset at pagbuo ng multiple sources of income. Para pagdating ng araw na gusto na nilang magretiro, meron pa rin silang tuloy-tuloy na cash flow. Kaya imbes na umasa ka lang sa sahod galing sa iyong trabaho at mag-ipon, kailangan mong maghanap ng paraan kung paano dagdagan ang iyong kita. Pwede kang magsimula ng maliit na negosyo at pag-aralan ng iba't ibang investment opportunities.
para pagdating ng panahon, kapag napalaki mo na ang iyong asset at meron ka ng sapat na kinikita galing dito kahit hindi ka nagtatrabaho, mas maiintindihan mo kung ano ang kahulugan ng pagiging mayaman. At yan ang tatlong dahilan kung bakit hindi sapat ang pag-iipon kung gusto mong yumaman. Ang unang dahilan ay kinakain ng inflation ng halaga ng ating pera. Pangalawa ay hindi ka makakabuo ng asset. At pangatlo ay merong limitasyon ang halaga na kaya mong ipunin. Sa tatlong dahilan na tinalakay natin, alin dito ang marami kang natutunan at gusto mo ring maunawaan ng iba? Magbigay ka ng iyong comment sa ibaba. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago naming videos. I-like kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon. Mag-comment ng iyong mga natutunan. At i-share mo na rin ang video ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood. At sana ay magtagumpay ka.